Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Hindi naman lahat ng mga taong mabait sa iyo, mahal ka. Amen? At hindi naman lahat ng mga taong inaaway ka, kinamumuhian ka. Amen? Sabi nga, mas maganda na magkaroon ng kaibigang dalawa ang baba kesa sa dalawa ang muka. Amen? Remember that. It is better to have a friend who have two chins than to have a friend with a two-face. Anong ibig sabihin ng two-face? Baliktaran. Hindi totoo. Eke. Plastic. Taksil. Amen? Tignan niyo yung mga katabi niyo. Dalawang bababa yan. Alam niyo na. Kahit na mataba yan, loyal naman. Amen? Kaya nga, huwag kayo maghanap ng sexy. Maghanap kayo chubby. Kasi mga chubby, loyal. Amen? Mga kapatid, ang Panginoon, narinig nyo naman sa Ebanghelyo, inaalis niya yung mga taong alam niya hindi makakatulong sa atin. Kung mananatili din tayo sa Panginoon, aalisin niya yung mga taong makakasama sa atin. Tandaan mo, hindi lahat ng nakalapit sa iyo ay nakakatulong sa iyo. Hindi lahat ng kaibigan mo o meron kang ugnayan o meron kang koneksyon ay nakakabuti sa iyo. Amen? Maniwala ka, magtiwala ka. Ang Diyos may ginagawa at lahat ng ginagawa niya kahit man sa iyong paningin na masakit, kalaunan para sa ikabubuti mo, para sa ikakasaya mo. Amen? There are 3 reasons, remember this. When God removes people in our lives. Ano yung 3 dahilan ng Diyos bakit minsan aalisin, puputulin niya yung koneksyon ng ibang tao sa atin? Una, para tayo ay lalo pang maging mabunga. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Pinuputol ang mga sangang hindi na namumunga. At ang sangang namumunga, puputol pa siya ng ibang sanga para ito ay lalong maging mabunga. When God removes people in your lives, it is because God wants you to be more fruitful. Tandaan niyo po ito. We are the average. We are the fruit of the 5 people that we are with every day. Kung sino yung mga kasama mo, yan ang magiging ugali mo, yan ang magiging pananaw mo, yan ang magiging pagkatao mo. Kaya nga, kung ang mga palaging kasama mo, reklamador, siguradong reklamador ka din. Hindi po ba? Hindi mo maasa ng isang tao na maging palasimba kung yung mga kasama niya ay malayo sa simbahan. Amen? Kung yung mga kasama mo madadrama, hindi naman malayo na ikaw ay maging madrama din. Gusto mong maging masipag? Maghanap ka ng mga kaibigang masisipag. Hindi niyo po ba napansin? Bakit po sa squatter area walang mayaman? Bakit sa squatter area para-parehas mahihirap? Ito ay dahil hinahawan nila ang bawat isa sa kanilang pag-uugali. Bakit kung pupunta kayo sa isang subdivision na mayayaman, wala kayong makikitang mahirap? Kasi magkakamukha sila ng pananaw at pag-uugali. When you pray to God to change your life, remember this, be ready. Because before God will change your life, God will change your company. Ang unang-unang papalitan ng Diyos sa iyo ay mga kaibigan mo. Pero kung hindi ka makapag-let go sa kanila, kung talagang nananatili ka sa mga taong yan, hindi ka aasenso. Hindi ko naman po sinasabi na masamang makipagkaibigan sa mga mahihirap. Hindi ko po sinasabi na iwasan natin ang mga sawing palad. Kung sinasabi ko, iwasan mo yung mga tao na may maling pananaw. Iwasan mo yung mga tao na hindi tama, hindi mabuti ang kanilang pag-uugali. Kasi meron pong tao kahit na mahirap siya, ang ganda ng kanyang disposisyon sa buhay. Amen? Ang ganda ng kanyang pag-uugali. Dapat siya, lumalaban siya ng patas.
Mabuti siya. Nagsasakripisyo, nagtsatsaga siya. Yun yung mga hanapin natin. Yung mga taong makakatulong para lalo pang maging mabunga ang ating pagkatao. Yan ang unang dahilan. Bakit aalisin ng Diyos ang mga tao sa buhay natin? Kasi hindi na sila nakakatulong sa buhay nating maging mabunga. But secondly, pangalawa, inaalis ng Diyos ang mga taong nagiging sakit sa ating pagkatao. God removes toxic people in our lives. Kung mabasahin niyo po ang Genesis, doon niyo malalaman, ang bayan ng Diyos, ang mga Hebreyo, dinala po niya sa Ehipto. Nung panahon na taghirap, merong famine. Naghihirap po, naghahanap sila ng pagkain. Pero doon po sa Egypt, dahil kay Jose, nabusog sila. Hindi sila namatay, hindi sila napabayaan. Pero kalaunan, after many years, itong lugar na kung saan nakatulong sa kanila, sila'y ginawa ng mga alipin. Anong ginawa ng Diyos? Matatandaan nyo, pinadala po si Moises. Si Moises ang nag-alis, ang naglabas sa mga Hebreyo doon sa Ehipto. Look at that. One time, Egypt was very helpful to them. But as times goes on, this place has become toxic to them. Meron din po mga taong ganyan. Hindi po ba? Minsan, sila'y nakatulong sa atin, pero kalaunan, nagiging pangalib na sila sa ating buhay. Kung minsan ay nagpapasalamat, meron tayong mga taong nalalapitan. Kung ikaw ay gipit, mangungutang ka sa kanila, walang dalawang sabi, bibigyan ka. Pero tandaan niyo po, di ba? Totoo naman, people change. Amen? People change. Nagbabago yung mga tao. Minsan sa buhay mo, tinutulungan ka, wala kang maririnig, pero kalaunan, nagsasalita na. Sinusumbatan ka na. Pag meron kang kaibigan na pinapaalala sa iyo, pinapautang ng loob yung kanyang ginawang kabutihan, kailangan siguro lumayo-layo ka ng konti dyan. Kasi hindi na pagkakaibigan yan. Kung hindi, business na. Amen? Suriin natin. Tingnan natin yung mga tao sa buhay natin na nagiging toxic o laso na sa atin. Kahit naman po ang trabaho, kahit na yan ay nakakatulong para makabayad ka ng mga utang, makabili ka ng iyong mga pangangailangan. Pero kung stress na stress ka na at unti-unti pinapatay ka na, hindi ka na masaya, siguro magandang pag-isipan na maghanap din ng ibang pagtatrabahuan. Amen? So, maniwala ka ng Diyos, aalisin niya ang mga toxic o hindi na nakakatulong sa iyo. Amen? Pangatlo't kahuli-huli yan. Inaalis din ng Diyos ang mga tao na nagiging akip sa atin, balakid sa atin para hindi natin makuha ang ating mga pangarap at panaginip. God removes people who blocks our vision and dreams in life. Napakaganda din po basahin nyo sa Biblia. Doon sa Genesis, si Abraham at ang kanyang pamangkin na si Lot. Dahil po sobrang dami na ng kanilang mga ari-arian na pagkasunduan nila na sila'y maghiwalay. Ito pong kanyang pamangkin, pinili niya yung lugar na nakita niyang masagana. Hindi naman po nag-alala si Abraham dahil alam niya hindi siya papabayaan ng Diyos. Nung sila'y nagkahiwalay, pakinggan niyo po ito, sinabihan siya ng Diyos si Abraham, tumingala ka, look up Abraham. At nakita niya ang mas malawak pang lupain na inaalay binibigay ng Diyos sa kanya. Alam niyo pong ibig sabihin daw ng pangalang Lot. Lot means veil, takip. Nung inalis ng Diyos ang nagtatakip kay Abraham, pinakita niya ang mas marami pang pagpapala at biyaya. Tanungin din natin ang ating sarili. Sino ba sa aking buhay, nakapaligid o nakalapit, yung nagtatakip sa akin kaya hindi ko nakikitang pagpapala at pangarap ng Diyos para sa akin? Kung minsan ang malungkot na kwento, ang mga magulang sila pa ang nagiging balakid sa pangarap ng mga bata. May mga bata sasabihin sa mga magulang, Nay, Tay, gusto ko pong maging engineer, gusto ko pong mag-nurse, gusto ko pong mag-doktor, gusto ko pong maging computer expert. Pero agad sasabihin ng magulang na pasensya ka na, wala tayong pera. Totoo naman po ang concern sa pera. Pero anong kasabihan? Sa taong ayaw, maraming dahilan.
Sa taong gusto, maraming paraan. Kahit na ikaw ay naghihirap, pero kung talagang mahal mo ang anak mo, gusto mo siyang suportahan, maghahanap at maghahanap ka ng paraan para makamtan niya yung kanyang panaginip. Amen? Yung aking pong tatay, ang pangarap talaga niya maging singer. Kaya siguro po sa kanya ako nagmana pagdating po sa pagkakanta. Kwento po niya, nung nabanggit niya na gusto niya maging singer o musikero, kanyang tatay, ang aking pong lolo noon na nagtatrabaho sa abroad, sa Saudi, nagpadala po ng mga instrumento. Pero ang mga kamag-anak po ni tatay, sila mismo ang nagsasabi, wala namang pera sa musika eh. Hintuan mo na yan. Yun po pala, gusto nila yung mga instrumento. Kinuha, alam niyong ginawa, binenta, sinangla. Yun pala ang gusto, pera. Pero, sabi po ng aking ama, kung siguro nagpursige lang siya sa kanya pong kagustuhan, baka ka-level na niya si Freddy Aguilar. Diba? Minsan meron tayo mga panaginip, pero minsan meron din mga taong sila'y nagiging balakid. Kung napapansin mo ang mga taong yan ay balakid sa iyong buhay, pagdasal mo sila. Maniwala ka na ang Diyos ay tutulong sa iyo para gawing maluwang ang daan at makamtan mo ang iyong pangarap. Mga kapatid, hindi naman lahat ng mga nakalapit sa atin ang gusto nila ay ang makakabuti sa atin. Remember that not everybody who is close to you, who is connected with you, wants the best for you. Alam naman natin, sa nakatagong puso ng bawat isa, we only want the best for us. Pero kung kayo ay mananatili sa Diyos, gagawa at gagawa palagi ang Diyos para matanggap mo ang pinakamabuti. Only God knows and wants the best for you. Kaya bakit iiwanan mo ang Diyos? Sabi niya, manatili ka sa akin para magkaroon ka ng buhay, umaapaw na buhay at mabungang buhay. Kaya huwag tayong lalayo sa Diyos. Maniwala tayo na gumagawa ang Diyos ng paraan para putulin, alisin ang mga taong hindi na nakakatulong sa atin. Ang mga taong hindi na nakakatulong para maging mabungang ating buhay. Ang mga taong nagiging laso na sa atin. Ang mga taong nagiging balakid at tadlang para hindi natin makamtan ang ating mga pangarap. Pasalamat tayo sa Diyos dahil sa Kanyang walang sawang paggabay sa atin at huwag tayong magsawa na lumapit at manatili sa Kanya ngayon at magpakailanman. Nang puminsan merong isang kwento tungkol sa isang babae na bagong kasal at siya ay nakitira dito sa bahay ng kanyang asawa. Nakasama po niya ang kanyang biyenan na babae. Alam niyo naman po madalas yung mga asawa nagkakaroon ng problema sa mga biyenan, di po ba? And so was also the case with this newly wedded girl. Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, pinagdadabugan siya ng kanyang biyenan. Pinaparamdam ng biyenan niya na mas magaling siya, mas alam niya kung anong ginagawa niya kaysa sa kanya. Pinapahiya siya sa harap ng mga kakumare niya, sa mga kapitbahay. Naririnig pa niya na chinichismis siya. Nasasaktan po itong babae na para bang minamaliit siya ng kanyang biyenan. Kaya naman po hindi mapigilan itong babae, pumunta siya sa simbahan, hinanap ang pari, nag-o-open up dito sa nangyayari sa kanilang tahanan. At tinatanong sa pare, Father, ano po bang gagawin ko? Gusto ko na pong umalis. Kaya lang mahal na mahal ko po yung asawa ko. Sabi po ng pare, sige, ganitong gawin mo. Bumili ka ng aso, malaking aso. Alagaan mo ng 1 linggo. Pagkatapos ng 1 linggo, bumalik ka sa akin. Magkomustahan tayo. So ginawa po ng babae, nagpabili sa kanyang asawa, no? Bumili siya ng malaking aso, German Shepherd, inalagaan niya. Pagkatapos po ng 1 linggo, bumalik yung babae sa simbahan. Kinakausap yung pare. Tinanong siya ng pare, kumusta na? Ano na nangyari doon sa aso? Father, nakakapagod naman yung aso. Ang laki-laki po. Pag pinapaliguan ko, hindi ko alam kung paano ko hahawakan. Tapos ang takaw-takaw pa. Ang dami ko pong nauubos na pera sa pagkain pa lang, dog food. O sige, sabi po ng pari, ito yung susunod na gawin mo. Bumili ka ng pusa. Alagaan mo. Pagkatapos ng 1 linggo, bumalik ka dito, magkomustahan tayo. Umalis po yung babae, ginawa naman po niya.
yung inutos ng pare, bumili siya ng pusa. Inalagaan niya. After 1 week, bumalik ulit sa simbahan, hinanap yung pare, kinukumusta siya. O ano na nangyari? Ayun po, Father, sumakit yung ulo ko. Yung pong pusa, inaaway niya yung aso ko. Pagkatapos, 2 na yung pinapaliguan ko ngayon. Kung yung aso napakalaki, yung pusa naman ayong maligo. Ano pong gagawin ko? Sabi po ng pare, sige, bumili ka ng ibon. Alagaan mo. After 1 week, bumalik ka dito. Magkumustahan tayo. Umalis po yung babae, bumili po ng ibon. After 1 week, bumalik sa pare. Kinukumusta siya. Yung pong babae, lalong naging stress ang itsura. Naging haggard. Sabi niya, Father, hindi na po ako makatulog. Bakit? Kasi po pag matutulog na ako, yung pusa, gusto niyang kainin yung ibon. Binabantayan ko po yung ibon para hindi kainin ng pusa. Yung naman pong aso, palaging hinahabol yung pusa ko. Ano pong gagawin ko? Tapos tinanong po nung pare, yung biyanan mo, kumusta na? Yung biyanan ko po, hindi ko po alam, sabi niya. Busy po ako dito sa aso, pusa at saka ibon Hindi ko na po alam kung ano nangyayari sa kanya. Bahala na siya sa buhay niya. O tignan mo, sabi ng pare, problem solved. Di wala ka ng problema sa biyanan mo. Pero ang tanong, bakit ba nagkakaroon tayo ng problema sa ibang tao? Bakit ba nagkakaroon ka ng kaaway? Bakit ba nagagalit ka minsan sa ibang tao? Gusto mo bang alisin ang galit mo sa ibang tao? Gusto mo bang mawala ang mga kaaway mo? 2 bagay po ang kailangan nating gawin. Always find the good in other people. Pag ang palagi mong nakikita yung pagkukulang nila, pag palagi mong nakikita yung kasamaan na ginagawa nila sa iyo, you will always have enemies in your life. Magiging masama palagi ang loob mo. Pero kung nakabukas ang mata mo and you pay attention, and if you believe that everybody is good, try to find the goodness, the holiness, the kindness, the generosity in everybody, then that ill feeling, that anger, that resentment will disappear. Bakit sumasama ang loob mo? Dahil hindi mo makalimutan yung masama na ginawa nila sa iyo. Amen? Pero kung makaalala mo, hindi lang naman masama ang ginagawa ng isang tao. Hindi naman 24 hours palaging masama ang kanyang ginagawa. Amen? Meron pa ring oras, panahon, minuto, segundo na mabuti yan. May ginawa bang masama ang Diyos? Wala. Ang problema lang, napapasama tayo. Ang problema lang, you may be at the wrong place, at the wrong time, at napakitanan ka ng masama ng tao. At dinibdib mo yun. Hindi mo makalimutan. Hindi mo mabitawan. Hindi ka makapag-move on. But if you try to find something good in your enemies, then that anger, resentment will be gone. Kahit nasabihin niyo po na saktan kayo sa asawa niyo ng babae, hindi naman pwede na walang ginawa na mabuti yan. Maaaring unfaithful, pero he still provides for his family. Maaaring sabihin mo, babaero, walang hiya, pero marunong makisama sa mga tao. Hindi po ba? Maaaring galit ka sa isang tao dahil nangutang sa'yo, hindi pa nagbabayad hanggang ngayon. But remember, may pamilya din yan. Gumagawa lang ng paraan para mapakain ang kanyang pamilya. Amen? Ang problema lang nga, nakagawa lang na masama. Ang problema lang nga, ang kanyang pamamaraan masama para mapakain ang kanyang pamilya. But the point is, that person is trying to do something for his family, to take care of his family. Maaaring sabihin mo, yung kapitbahay mo, chismosa, napakasakit, sinisiraan ka. Pero pag birthday niya, binibigyan ka ng pansit at ng spaghetti. Di po ba? Kahit na masama ang loob mo, bakit mo kinakain? Di po ba? Tapos pag wala kang bigas, pag wala kang kape, pag wala kang asukal, hihingi ka, di ka naman pinagbabastusan. Oo, chismosa siya. Pero pag kailangan mo, nandyan naman. Di po ba? Kahit na ano pang ginawang masama ng tao, may mabuti pa rin siyang ginagawa. And when you focus on the goodness of that person, then your anger and resentment will disappear. Mawawala yung galit mo.
sino ba yung mga taong minamahal natin? Yung mga mabubuti. You cannot love a person who is not good. Bakit minamahal mo siya? Kasi mabuti siya. Yung mga mabubuti lang yung ating minamahal. Mapasama man, alalahanin mo, minsan pa rin yan mabuti at pwede pa rin siyang maging mabuti. So continue loving that person. Alalahanin mo, yan yung hamon, unang hamon. Hanapan mo ng kabutihan, yung kaaway mo, yung taong nakasakit sa iyo. But secondly and lastly, tingnan mo din kung ano yung mga masasamang nararanasan niya sa kanyang buhay. Mawawala yung galit mo sa isang taong nakasakit sa iyo kung maiintindihan mo yung kanyang buhay. Amen? Alam niyo po, minsan hindi naman lahat ng mga parokyanos, parishioners, gusto kami mga pari eh. And hindi po ako exempted doon. Meron din po akong kakilala na ayaw ako. Napakasama sa akin. Alam ko po, sinisiraan ako sa mga tao. Nakakarating din sa akin. Nainis din po ako, nagagalit din po ako. Pero alam niyo pong ginawa ko, I started to pray. And I started to look at the life of this person. Sabi ko, bakit napakasama ng taong ito sa akin? Napari naman ako, wala akong ginagawang masama sa kanya. At alam niyo po kung ano yung nadiscover ko, ano yung nakita ko. Una, itong taong ito naghihirap financially. Wala po siyang permanenteng trabaho. Pangalawa, may sakit siya. Pangatlo, hindi sila magkasundo-sundo sa pamilya nila. Pang-apat, may problema siya doon sa kapatid niya. Palaging napapabarangay. Pang-lima, hindi sila inuuwian ng nanay niya. Doon ko lang naintindihan, kaya pala na napakasama niya. Dahil may masama siyang karanasan. Dahil may masama siyang kalagayan. Tandaan niyo po yan. Ang taong masamang magsalita, may masamang pinanggagalingan. Pag ang tao nakakasakit sa iba, nasasaktan siya. Kasi kung masaya ka, hindi ka naman mananakit ng iba. Amen? Kung kontento ka, kung payapa ka, kung mabuti ang iyong kalagayan, ano po sa tingin nyo ang maibibigay mo sa ibang tao? Hindi po ba tuwa, saya, at kapayapaan din? Hindi po ba merong kasabihan, you cannot give what you do not have? So, if you do not have a good and loving experience, how can you give goodness and love to other people? You cannot. Kaya nga po, pag galit ka sa isang tao, bago ka mainis sa kanya, pagdasal mo siya. Una, unawain mo. Bakit kaya ganyan ng taong yan? At makikita mo, may masama pala siyang pinagdadaan. At pag nakita mo yung masama niyang kalagayan, di ba? Yung inis mo, mapapalitan ng awa. Continue to pray for that person. Bless that person. Why should you bless that person? 2 reasons. Una, sa pamamagitan ng pagbibendisyon ng Diyos, maliliwanagan ang isip ng taong yun. Yun yung ibig sabihin ng blessing your enemies, praying for your enemies. Kasi hindi magbabago yan pag hindi niya na-realize, pag hindi niya naisip, pag hindi niya naunawaan. Hindi po ba? And then, the second reason, why should you pray, bless your enemies? Para punuin naman siya ng grasya, kabutihan ng Diyos. Dahil kung wala siyang nararamdaman at nararanasan na kabutihan, magpapatuloy yan sa masama niyang pananalita. Magpapatuloy yan sa masama niyang ginagawa. Pagdasal mo na, swertihin siya. Dahil pag masaya siya, paano siya magsalita? Pag mabuti ang kanyang karanasan, anong maipapakita niya? Hindi ba tuwa, galak, at kabutihan? Hindi natin maaalis ang mga taong masama sa papamagitan ng karahasan. You cannot fight evil with evil. Because if you respond evil with evil, evil multiplies. Imbis na mawala ang kasamaan, dumarami yan dahil nagiging masama ka din. Paano maayos kung man may masamang relasyon o hindi pagkakaintindihan? Nag-uumpisa yan sa pagmamahal, sa pagdarasal.
Streets lit by distant stars, lost in the electric hum. Eyes reflected in shattered glass, dreams buried in the past. Silent whispers through digital air, city breaths, we collide. Ghosts of neon trails, they haunt all these echoes we can't hide. We dance in synthetic lights, shadows of forgotten nights. We chase our endless tides, through neon dreams we glide. Fading footprints in the snow, hollows unwind, lost within our mind. All we feel is a light in the endless night. Secrets whisper true, a world of endless blue. Waking hand in hand, the love we understand. Lost within our mind, a love we leave behind. A promise in the night, bathed in silver light.